Sa pagpapatuloy ng aming istorya bilang high school ng St. Jerome, matutuklasan ninyo at masasabi ninyo kung gaano kahalaga ang buhay at kung gaano kasarap sa pakiramdam ang makatungtong hanggang sa 4th year. Pagkilala sa sarili, freshman year, St. Lorenzo Ruiz. Dito nagsimula ang lahat. Transfer ako noong school year 2009 to 2008. Para sa akin, mahirap dahil bago din ang makakasama ko, madami kaming transfer noon. Andiyan si Maverick Ariel Gonzalez, Maria Angelica C. Reyes, Zea Kelly Cortez, Sheila Marie Gorospe, Renato Gamboa Jr., Michael Mitch Fernandez, Jimmy Kelly, at John Ives Hernandez. At yung iba, mga luma na sa school. Sakit. Bago din ang aming advisor, si Miss Anna May C. Sitay. Kami na siguro ang pinakasakit sa ulo ng buong high school department noong panahon namin. Bakit ko nasabi? O eto, pakinggan ninyo mabuti ang mga pangyayari. Tahimik ang buong high school department nang biglang may nagsigawan at nagpalakpakan. Sikat pa kasi noon ang Eraser Heads at may bago silang single, ang Turn Off the Lights. AJ. Kumakanta lahat ng freshmen ng Turn Off the Lights Now, Turn Off the Lights Now. Sa hindi naasahang pangyayari, pinasok kami ni Miss Annabel Timbol, ang advisor ng 3rd year noon. Ang akala namin magagalit, pero eto malupit. Anong nangyayari 1st year? Tumahimik ang lahat, sabay sigawan ni Miss Annabel Timbol. Okay, 1st year, tuluyang party, rock and roll! Kitang, simula pa lang yan ang aming istorya. Simula pa lang yan ang aming istorya, pero baka mandirigma na kaming lahat. Mga kolokoy talaga kami noon, kaya munti kang magkaroon ng pangalawang Mother Perpetual Health. Dahil sa mga kandidato at kandidata sa kakulitan na sila Gio Vittorio Lardizabal, Alma Jack Laylay, Janica Ann Vergara, Eliza Ruwani Y. Kalalay, Maverick Ariel G. Gonzalez, Enrico Luis Nathaniel C. Yago, Edgery Mendoza, at John Mark Reyes. Dinala lang naman sila doon sa BPAA office. At kinausap sila ni Mr. Winston Jerome C. Luna na kinatatakutan sa buong high school department. Minarkahan ang kanilang violation notebook at sinabing, ang magkakaroon ulit ng offense at lumagpas sa red line ay lalagay ko sa Mother Perpetual Health. Nagkakaintindihan tayo 1st year. Ayun, paglabas sila sa office, umiiyak ang lahat, nagtatawanan kami sa room. Pero, eto talaga ang isa sa pinaka-nagpakaba sa amin nung 1st year kami. Yung tipong buhok pa lang makikita namin na aakyat sa 3rd floor, lahat kami magmamadali ng upo sa proper seat. Ellen. Advisor siya noon ng grade 4. May mambiya. Walang iba kundi si Miss Ria Santiago, ang aming English teacher, at ang kanyang hindi malilimutang declamation piece na kapag hindi mo nakabisado, lagot ka. Alms, alms, spare me a piece of bread. Spare me your birth. I am a child, so young, so thin and so rugged. Why are you staring at me? With my eyes, I cannot see, but I know that you are always staring at me. Grabe! Pero dito ko masasabi na nahasa kami sa pagsasalita at lumakas ang aming loob. Kaya, Miss Ria Santiago, maraming salamat po. At ito pa ang isang teacher na mukhang nakakatakot pero kalo.
na maliit pero malaki ang tiyan, walang iba kundi si Mr. Nelson R. de la Peña na mayroong hindi makakalimutang linya tuwing papasok sa St. Lorenzo Ruiz. Happy Fiesta sa Timaan Santa Cruz Elementary School. Para kayo mga karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Sabay dasal ng Our Father who art in heaven, holy be your name. Grabe talaga ang tawa pagkatapos. Ito naman ang linya ng aming the great Mario J. Stasio. Okay class, follow the classroom decorum number 1. Classroom decorum number 2, if you want to answer, just raise your right hand. At kapag hindi makontrol ni Mr. Mario J. Stasio ang freshman noon, Mr. G. Lardizabal, class president, may I have the violation notebook 1, 2, 3. Hindi talaga ako makamove on hanggang ngayon na nasa 4th year ako. Ito ang pinaka-memorable as in. Bakit? Dahil nagkaroon kami ng 3 teacher advisor. Ewan, sumuko ata sa kakulitan namin at katigasan. Iniwan kami ni Miss Anna May Sitay. Umalis si Sir Andy na meron din linyang hindi makakalimutan. Aliens are not allowed in this classroom. Ewan ko ba sa tao to may pakak ata. At ang pinakahuli, the undisputed, the gorgeous, sexy, and hot, Miss Olivia Tatay. Masasabi kong kami ang pinaka-big time na level no nung pumasok si Miss Olivia Tatay. Bakit? Siya lang naman ang guidance counselor ng buong St. Jerome School of Novaliches. Iba kasi kami. Siyempre, hindi magpapataig yan sa mga natatangi niyang linya. Okay, first year, sit up straight, move a little bit to your left, move a little bit to your right. Okay, first year, that's it. Siya ang huling humawak sa amin na masasabi namin humubog sa lahat ng aspeto, maging sa panahon ng pagkatalo. Andiyan pa rin siya para iparamdam na importante kami sa kanya. Iniisip na lang namin na mga bata pa kami ng first year. Mga totoy at nene. Dahil sa mga pagkatalong yon, nabuo ang aming unang taon. Unang taon ng pagsubok at pagkakaroon ng matibay na pundasyon. At dito rin nabuo ang Yale na natatangi sa aming year, yung first year, freshmen losers, laging talo, palaging effort, di susuko, kahit kanino, hindi, magpapahuli. Ayun, palaging huli, talo kami ng first year. Sa bawat tikong daan ng aming tinahak, pinipilit natin ang ating sarili na dumaan sa matuwid na daan para masabing eto na ang bagong simula. Ang bagong simula, sophomore year, St. Peter. Year 2009, second year na kami, St. Peter. Dito namin nakasama si Miss Cherilyn Niebre Diaz, ang aming echiserang frog na teacher. Nakakaloka ang year na to dahil ang daming intriga as in. Nakakalungkot nga lang kasi yung mga dati namin nakasama nung first year, hindi na namin nakasama nung nag-second year kami. Lumipat na sila, naglawang parang mga bula. Pero ganun pa man, may mga dumating din tulad nila Michael Allen Diquito, si Lina Joe Acosta, at ang nag-iisang kamukha ko na si Miss Elisa Ann Bascao. Sa year na to, namulat ang aming murang kaisipan sa pagiging silent mover. Parang mga ninja. Walang nakakaalam ni sino man na may nangyayari na unless na may maglakas loob na magsumbong sa office at sa iba. Ikaw ba naman magkaroon ng presidente na mas brutal pa kay Gloria Arroyo? Nakapag-nagalit, pati ang walis ng po namin ay niwawasiwas sa table. Lasog-lasog ang aming walis.
walang iba kundi si Miss Lian L. Cababa. Umusbong na din dito ang mga natatanging tawagan. Ang mga natatanging tawagan na puputok sa takilya. Simulan natin. Maverick Ariel Gonzalez bilang Benonat Imaw. Zea Cortez bilang babaeng Capre. Gio Vittorio Lardizamal bilang butanding na nakatira sa ilalim ng karagatan, Dugo. Michael Allen Tiquito, Ilong Ranger. Tia Maricris Francisco, Lamu Girl. Renz Darnell Del Prado, Dragonite. Maria Angelica Reyes bilang Lola. Angelica Bandal bilang Bandalisim at Huling-Ling. Eugene Cansea bilang Tartar Bunganga. Ina Joe Acosta bilang Monkey Girls. Noel Christian Ulisha bilang Bangkay at Buto. Enrico Luis Nathaniel Yago bilang Buko. Lian Cababa bilang Baba. Elisa Ann Pascao bilang Saki at Sakang. At ang last, at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin, Renato Gamboa bilang Noo at Pader. At marami pang iba. Hindi ko na maalala yung iba kasi ito lang naman talaga yung pumatok sa takilya. Ngayon naman, balikan natin yung mga hindi makakalimutang pangyayari noong Sofias pa kami. Nga pala, bakit nga ba Sofias ang tawag sa amin? Isa lang po ang sagot siya. Puro po kami babae sa room. Puntahan naman po natin ang tagumpay bilang second year namin. Noong lumaban ako sa pagtatalumpati at nanalo kami dahil sa bonggang props kasama ang mga bonggang backup dancers na sina Gio Vittorio Lardizamal at St. El Catherine Tomato. Noong cheer dance namin, sa hirap ng buhay, wala kaming budget, yung mga costume na ginamit namin ng cheer dance, hiniram lang namin. At hindi magpapakabog dito ang dalawang bakla sa sayawan na si Alma Jack Laylay at Masanoli Lee. Siyempre, hindi sila papatigil sa kalat-labi. Diyos ko po, Sofias nga talaga. Eto, kung may kalokohan kami nung first year, siyempre, meron din nung second year. Tuwing klase namin sa social studies, with teacher Joy Casigan, siguro, ito na ang pinakamatinding kalokohan namin sa buong sophomore year. Second year, ano ba? Pwede po bang manahimik kayo? At kapag hindi na makontrol, mag-walk out siya. At bago pa siya makalabas ng room namin, na room ng first year ngayon, sumabit ang kanyang takong sa floor namin. Grabe ang tawa paglabas ng room. Laugh trip, sobra. Ganyan kami kaloko-loko. Sa year din na to, nalulong kami sa isang kahindik-hindik na bisyo. Pero excuse me lang po sa mga taong nandito, hindi po ito bisyo tulad ng iniisip ninyo. Nalulong kami sa mga boylet. Opo, sa mga boylet. Kaya ayun, na-intriga kami na maraming mga badembang sa second year. Nagpa-apekto ba kami? Siyempre, hindi. Pakialam namin sa kanila, masaya kaming lahat. At alam namin wala kaming ginagawang masama. At masaya kami hanggang sa huling sandali ng aming sophomore year. Nag-iwahiwalay kaming lahat nang walang masyadong pag-aalinlangan sa isa't isa. Delight, junior year, third year St. Thomas Aquinas. Kabato kami bago mag-June 15 dahil napag-alaman namin na ang advisor namin ay si Miss Ellen P. Baltasar. Kilala siya bilang 2 taong advisor ng grade 5 at 6. May mga bagong mukha sa year namin. Nandiyan ang transferee na sina Sunny Joel Boado, Carmela May Mendez, Judy Ann Bertillo, Brian Bolivar, Criska Macunawa, Nico Alcohela, John Philip Kabuhat, Ruby Okada, RJ Lord Illinger, Marife Aquino, at Virginson Dahan. Unang
araw pa lang namin, tahimik na kaming lahat. Mabait kagad kami. Pero napawi rin yung takot at kaba dahil nagkamali kami ng iniisip kay Miss Ellen Baltasar. Hindi pala nakakatakot si Miss Ellen P. Baltasar. Kung kilala mo talaga siya ng lubusan. Sa kanya kami natutong gumalaw sa aming sariling mga paa na palagi niyang sinasabi sa amin na initiative. Tinuruan niya kaming maging isang responsableng mag-aaral. Dahil kay Pinipining Ellen P. Baltasar, natamasa namin ang pakiramdam ng pag-abot ng tagumpay, bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan. At syempre, bunga ng dugot pawis naming mga juniors. Dahil dito, nabuo ang mga kasabihang, win with class, lose with dignity, fight with honor. At different souls, one heart. Marami din nangyari sa year na to. Pero sisimulan ko muna sa isa sa mga taong humubog ng sobra sa kanilang lahat. Ang taong hindi napapagod para sa kanila. Ang isa sa mga taong tumayo bilang pangalawang tagapayo ng buong juniors, walang iba kundi ang kanilang dating pangulo na si Renz Darnel R. Del Prado. Malaki ang nakita namin pagbabago sa buong klase na to. Ultimong ibang mga guro ay humangan sa amin, lalo na syempre si Miss Ellen P. Baltasar. Natalo lang naman namin ang 4th year sa paggawa ng thesis. Isa na naman ito sa aming achievement. So, meron na kaming 1 down. Sunod na panalunan din namin ang overall champion ng Give a Gift at Room and Lantern Decoration Contest. O diba, bongga kami. Yan lang naman yung may pagmamayabang namin sa inyo. Yung pinaghirapan namin dahil ginusto namin at ninais namin. Pero syempre, hindi umiikot sa puro pagkapanalo ang lahat. I mean, hindi lahat ng bagay ay sineseryoso namin. Ito, tulad na lang ng field trip namin, ang saya, as in, isang buong bus lang naman ng klase namin. At ito ang isa sa mga hindi makakalimutang eksena sa field trip namin, ang mga tagpo sa Enchanted Kingdom. Ito ang eksena ng mga pilingerang juniors na nagpipiling matapang na sumugod sa horror house ng Enchanted Kingdom. Pumasok ang mga pilingerang nagkangangalang Noel Christian Ulisha, Maverick Gonzalez, Carmela May Mendez, Julian Caringal, Angelica Reyes, Sheila Gorospe, at syempre, ang sobrang nagmamatapang pero duwag naman na si Renz Del Prado. Pagsarado pa lang ng pintuan, tilian agad hanggang sa maputol ang litid. Paano ba naman? Sinong hindi sisigaw kung sobrang dilim tapos may tulang natawa ng napakalakas? Hindi magkamayo ang mga pilingera sa kakatili at napaupo sa pintuan. Si ating guide naman na todo push para pumasok kami sa buong horror house ay pinagbigyan namin. Go lang kaming lahat. Lakad kami hanggang sa may biglang sumilip na pula ang muka. Ay, sabi sa inyo, umurong ang lahat sa amin. Nagkasambulutan lang naman sa loob ng horror house at nagpupumilit lumabas. At tandang huli, na-in-dare na si ating tour guide, pinalabas din kaming lahat. Super Vivian drama niya. O diba? Sabi sa inyo, may kalokohan din kaming mga juniors. Okay, kalokohan number 2, Teacher's Day. Umaga pa lang, busy na ang lahat, lalo na ang mga boys. Why? It's because magkakaroon kami ng first ever Miss Gay. Kilalanin natin ang mga nagagandahang kandidata. There is a welcome, good evening ladies and gentlemen. There is a welcome with the wanted in one donation, the Battle of Beauty and Saliva. There is a welcome, Eugene Caranceja, Renato Ramboa, Philip Kabuhat, Sally Joel Buado, Alan Surima, at Michael Diquito. O sige ngayon, imagine niyo kung ano ang itsura nila. Nakakaloka, di ba? Siyempre, hindi mawawala sa presentation na yon ang aming mga butihing guro na sina Miss Sharon Tebes, Miss Eileen Rodoloso, Miss Ria Santiago, Mr. Albert Colasito,
At syempre, ang pinaka-Diyosa, si Miss Ellen Baltasar. Masyado nang mahaba, hindi ko na ililigoy-ligoy pa. Ito ang pinaka-lap trick sa lahat ng memories ng junior noong Teacher's Day. Eksena. Habang sumasayaw ang mga boys at naka-gown, sumasayaw with the tune of 21. Hala, sige, totoin ka. Keblo dito, keblo dyan. Nagulat kaming lahat nang nakalabas na yung puwet ni Michael. Grabe ang tawanan dito. Kaya naman nabuo ang kantang labas ang puwet. Nakakaloka talaga, as in. Sabi naman sa inyo, masaya kami sa mga nangyayari sa amin. We don't mind any hard works. Basta masaya kami, period. Kaso, hindi rin matatago yung pangamba kasi malapit na talaga. Malapit na. Kami at kami lang hanggang sa huli. Senior year, St. Benedict. This is it. Nakaka-excite ang year na to. Mukhang dito na kasi nangyari ang lahat. Lahat-lahat, as in. Nakakataba ng puso dahil lahat kami nakaabot sa huling year na to. Yung tipong yung pinakamahirap pa. Mukhang ito na rin ang pinaka-challenging na part sa buhay namin. Kasi bagong advisor namin. Mukhang mahirap pakisamahan. Mukhang masungit. Mukhang nakakatakot. Mukhang KJ. Naalala ko pa yung mga unang araw na yun na makita namin siya sa harapan ng aming pila. Siyempre, tulad sa mga nakaraang year, kinakabahan din kami. Totoo nga ba itong mga haka-haka namin tungkol sa kanya? Makakasundo kaya namin siya? Makakasama kaya namin siya hanggang sa huli? Ang bagong ito, yung nagturo sa amin kung gaano kasaya mabuhay, kung gaano kasarap ang mag-aral. Simple lang ang taong ito. Walang arte sa katawan. Walang arte sa pagkain kung kilala niyo siya. At higit sa lahat, walang pinipiling pakisamahan. In short, isa siyang totoong tao. Siya yung tipo ng tao, kaibigan, kapatid, teacher at nanay, na kahit ilang sakit ng ulo yung naibigay namin, nananatiling malakas para sa amin. Kahit na ilang beses namin siya napaiyak, nandyan pa rin siya sa amin para ituwid ang lahat ng mga pagkakamali namin. Nandyan siya para ituwid ang mga minsang daanan na nalihis sa amin. Ang nag-iisang babae, nanay at kaibigan, sa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi ang kulot naming nanay na si Miss Margie Bravo. Huli na to, kaya lulubos-lubusin ko na ang pag-ikwento sa inyo. Isa kaming masayang pamilya sa loob at labas ng school at classroom. Kala namin, mahirap ang pagiging fourth year. Pero kung sama-sama kayo, walang mahirap kung nagtutulungan. Napatunayan namin yan noong manalo kami sa UN presentation. Grabe ang hirap ng laban. Take note pinakaba kami ng second year. Pero nagawa pa din namin dahil alam namin na kami ang mas magaling sa kanila. Pinasasalamatan namin si Maverick G. Gonzalez na walang sawang nagturo sa amin sa loob ng 1 week and 3 days. Masyadong seryoso ang alaala ng senior year. Ang hirap kasing isipin ang lahat ng nangyari dahil ang hirap kasi isipin ang lahat ng nangyari dahil nawala talaga. Ay, ito na. Ay, teka. May mga alaalang hindi matutumbasan ng pera o kahit anumang bagay, tulad ng tawanan sa loob ng aming classroom. Yung tawa ni Noel Ulisha na parang kambing, kala mo kamag-anak ni SpongeBob. Pero, sadyo may mga alaalang hanggang ngayon nangyayari pa din. Eto, tulad ng paghikab namin sa classroom. Yung tipong, bukang-buka na yung bibig mo, sabay sasabihin ka na, bakit? Labas mong hangin, higupin mo ulit pabalik.
medyo bien karingal na, bukas na. Alam niyo yun, yung mga bagay na sila lang yung nakakagawa, yung mga bagay na nakakagawa sa'yo. At tulad ng pagkain ni Maverick Gonzalez ng pandesal sa classroom, tapos hindi ninguya, subo lang ng subo. Yung pagtulong nila Sunny, Joel Guado, Philip Cabuat, Alan Surima, Brian Bolivar. Yung sabay-sabay kayong kumakain tuwing lunchtime at pagsisigawang, pahinging ulam, talo-talo na totol. Hoy, akin niyang taba. Yan lang naman yung mga alaala, hindi matatawaran ng kahit sino. Pero ito ang talagang pinakamalupit na alaala. Tuwing P6, kapag maingay at may umuungol, magagalit si Mr. Mario Estacio. At sasabihin, kung sino man yung class, sasakit ang tiyan. Eto naman, kapag computer time, with Mr. Robert Balon, Panginoon, salamat po. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Bongga, di ba? Yan ang mga panahon ng kasiyaan ng seniors. Pero, nang dumating yung retreat last February 9 and 10, nagbago ang ihip ng hangin sa akin. Para bang po ba ang Panginoon para pagawin kaming lahat? Buminahon ka, kilalanin mong ako ang iyong Panginoon. Dito rin nakilala ang Magic 7 o mas kilala sa tawag na The Seven Dwarfs. Na dahil na nahuli ni Mr. Agot dahil sa pahamak na jogging na yan sa pamumuno ni Brian Bolivar. At ang kanyang mga alipores na sina Rocky May Dabuet, BJ Daan, Nico Altohela, RJ Illinger, Renato Gamboa at Renz Del Prado. Ayun, iyak-tawa lang naman ang lahat. At sino mag-aakalang ang pinakamalaking tao sa loob ng 4th year ang kakagulgol sa oras ng retreat? Umiyak lang naman po si Sunny Joel Guado. Hindi din namin makakalimutan itong mga katagang ang marunong makinig, marunong magmahal. Ang marunong magmahal, marunong makinig. Astig, di ba? Kakaiba. Pero dahil dito, lalong nabuksan ang aming isipan sa lahat ng mga bagay, maging mababaw man o malalim. At ngayon, huli na tong high school ball. Meron na lang kaming natitirang ilang araw. Wala pang history pero alam kong masaya ang buong seniors dahil dito. May malungkot man at masayang tagpo ang ating buhay, mananatili tayong iisa. Sabi nga natin, di ba seniors, we are one. We are one in spirit. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay at maging hanggang sa huling hininga natin lahat, mananatiling buo at iisa ang bawat alaala ng ating pagiging totoy at nene ng Sage Room School of Novaliches. Maraming salamat sa mga taong sumubo at humamon sa aming lahat at bumuo ng aming kasaysayan. Mr. Wilson Jerome C. Luna, Ms. Olivia Tatag, Ms. Joy Pasigan, Ms. Ellen P. Baltazar, Mr. Mario J. Stasio, Ms. Estrelita Vargas, Mr. Robert Balon, Ms. Eileen Rodolozo, Ms. Annabel Timbol, Ms. Cherilyn Diaz, Ms. Anna May C. Sitay, Ms. Margie Clave, at syempre, ang pinaka-the best sa lahat, kay God, na nakakita sa lahat ng kasaysayan nating 4th year. And that's all. Thank you. Okay. Thank you very much, Renz. Mukhang masyado na-carried away sa class history si Renz. Kaya pala pag kukunin ko sa kanya yung script para i-check, sabi niya, Ma'am, mamaya yung pala araw-araw isa-isang papel ang ginagawa niya sa kapal. Okay, so we'll proceed.